Paano kung hindi ko na kayang bayaran yung monthly payment ko sa pre-selling property na kinuha ko sa developer? Pwede pa bang may refund yung mga naibayad ko? The answer is yes. Pwede kang payagang mag-refund pero may mga kondisyon. Minsan, hindi talaga natin may iwasang kapusin lalo na kung mayroong mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya naiipit tayo sa mga ganitong sitwasyon. Ayon po sa RA 6552 or Realty Installment Buyers Protection Act or mas kilala sa pangalang Maseda Law, binibigyan po ng karapatan ang mga real estate buyers in installment basis na mag-request ng refund sa pagkakataong hindi na niya kayang bayaran ang kanyang monthly payments. Sa batas na ito, binibigyan muna ng 30 days na grace period for every 1 year ang mga buyer para isettle nila ang kanilang mga bayarin. Provided na pwede lang nilang gawin ito once in every 5 years. Kung sakali na gusto na talaga mag-back out ni buyer dahil hindi na talaga niya kaya wala na, kapos na, kailangan mag-refund ng cash surrender value ni seller or ni developer na equivalent ng 50% of the total payments made. Provided na umabot na ng 2 years na pagbabayad si buyer, plus 5% after 5 years for every succeeding year. Okay? For every succeeding years, but not more than 90%. So, kung bibilangin nyo po yan, yung 90%, yan yung ika-13th year. Okay? So, ganito po siya. For example, ito yung first 2 years niya. Okay? Yung first 2 years mo. Tapos, nagbabayad ka 3rd year, 4th year, 5th year, 6th year, 7th year. So, dito sa 7th year, guys, applicable ta sa in-house Kasi yung iba talaga yung mga naka-in-house, umabot yan ng 10 years. So, for example, dito ka inabutan na hindi mo na kayang bayaran yung monthly payments mo. Then, i-apply mo siya ng Maseda Law. So, ilang percent yan? Yung ibabalik sa iyo. Lahat ng naibayad mo yun ilang percent siya. So dito balik tayo sa first 2 years 50% to 50% yan. Kahit maka 3rd year ka, 4th year, 5th year, puro 50% po yan. Okay? Now, pagka tumungtong ka na ng 6th year, meron na siyang additional na 5%. Plus another year, 7th year, 5%. So ilan na yun? 50% plus 5% plus 5%, so 60%. So for example, nakaka 4 million ka na. O, magkano yung 60% ng 4 million? Di 2.4 million. So yun yung yun yung tinatawag na cash surrender value na ibabayad sa iyo ni developer or ng seller. Actual cancellation ng contract ay mangyayari lang after 30 days from the receipt ni buyer ng notice of cancellation by a notarial act upon full payment of cash surrender value. Paano naman kung hindi nakaabot ng 2 years si buyer? Kasi kanina, sabi natin, dapat naka 2 years siya, di ba? So kapag hindi siya nakaabot ng 2 years, meron lang siyang 60 days na grace period para bayaran or isettle yung kanyang bayarin. Okay? Kung hindi pa rin mabayaran yon after 60 days, so the seller have the right to cancel the contract after 30 days na ma-receive ni buyer ang notice of cancellation by a notarial act. Meron pa tayong isang paraan para ma-recover mo yung mga naibayad mo doon sa developer na mas malaki pa sa 50%. Paano yun? Ganito siya, binibigyan tayo ng batas ng karapatan para mai-transfer yung right natin sa ibang tao. Or ito yung mas kilala sa tinatawag na pasalo. Paano yun? So for example, yung inuhulugan mo, gahanap ka ng ibang tao na interested dun sa property na yon, and then siya yung magtutuloy. Okay? Siya yung magtutuloy ng pagbabayad, and then syempre may consideration yun. For example, ito yung amount na ibayad mo. So sa'yo kahit 80% na lang nun, ma-recover mo, okay ka na. So yun yung pagkakasunduan nyo, yun yung consideration nyo nung sasalo ng property mo.
At pwede mo lang itong i-exercise habang hindi pa nakakancel yung contract mo or during the grace period. Kaya dapat makahanap ka ng sasalo ng property mo bago makancel yung contract mo para mas malaki yung ma-recover mong refund or bayad doon sa mga nailabas mo. So yun, sana natulungan ka ng video na to. For more content like this, please follow me, Broker Alfred. Like mo na rin yung video at mag-comment ka kung may katanungan ka. Pakishare mo na rin para makatulong sa iba. Maraming salamat.